Pero ang akin kasi dito ay, halimbawa, mabuti kung hindi na. Paano kung matrigger kayo? Di ba? Lalaki ka. Babaeng anak ko. Saka, bata ka pa, nag-aaral ka din. Unahin mo din yung sarili mo. Isipin mo, may mga magulang ka na naghihintay, umaasa, na isang araw, si Jebrad ay isa na rin engineer o anong paman, etc. Huwag mo naman ipagkait sa magulang, lalaki kapatid. Pero nakaimil ka din yan. Makulit ito, batokan ko din to. Ilang taon ka na? To 24-9. Oo. Sabihin ko sa'yo nun, hindi gatas pa nga labi mo. Alis ako. Galit ako sa ganyan. Sa tuwing magsasalita ka, yung boses mo pa lang, hindi ko talaga, hindi kita gusto. Oh no! Sana huwag nang matapos to. Nandiyan na si mama mo. Ay siya, ang ganda talaga. Nakaulbog ang buhok mo. Oh, nandito na tayo. Dito na pala tayo ni Mami. Siyempre naman. Feel at the moment. Talaga kita ginising. Ang limbing kasi ng tulog mo sa balikat. Saka, siyempre, excited na rin ako bumisita ka lang mama sa aking baba mo. Oo nga din. Pagkapunta ko ulit dito. Matagal-tagal din ba tayo? Kabalik ulit. Puros tayo galay. Tara na. Let's go na. So Max, kailan ba yung uwi mo dito? Budas na uwi mo? Or lalaki yung papa mo? Sa bahay niyo? Ata, isang buwan na ata. Nakaraan na ata baga. Kasi nung nakaraan nila yung hospital baga. Saan tagal na pala? Islit ah. Ngayon na lang ulit. Ako, ilang buwan yata. Oo nga eh. Kasi dahil ka man nagsama ng nakaraan. Saan nagkikita man tayo sa diet. Dahil lang hindi. Siyempre naman. Ay, maganda na ano. Sabi sa'yo po. Sapat ko yun na pala dito. Tao po. Magandang hapon. Eh, grabe naman to mga ito. Bilis na. May bis din nyo to. Ayun, sus ko po. Ayan. Grabe, nag-bis po mga kapay. Kumusta na kayo? Anong napansin mo ngayon papunta sa inyo? Galing ka doon. Anong napansin mo? Papunta doon sa inyo, magmula dito. May daan na pong samentado. Hindi na po putikan. Ha? Hindi na putikan. Ay, testingan mo pa rin tumaan, no? Yan. Ang ganda na ng daan po. Yan, so, maganda na bandaan. Opo. Kasi sobrang puti kasi doon. Nakita ko kasi si nanay nung nakaraang linggo, lumabas. Ay lumubog sa putik. Ay hanggat grabe kako siya sa sunod na araw pag minute-init aking papupluringan. Yun, okay na. Yan po mga kababayan, magbula doon, no? Thank you po. Ring, grabe. Yan, dala lagi yung aso, oh. Ay, opo. Tara na. Doon po tayo sa bahay. Kaya di mapunta na pa kami dito. Oh, sige. Oh. Excited na rin ako mabisita yung sila sa atin. Okay, oh, tama nandyan. Tama. Oh, grabe, oh. Yan. Oh, pasin yung daan. Maganda ba daan? Siya nga po. Samentado na po. Uy! Ang grabe ko sa mga
Hello po. Kabilis po. Ay, kami na tayo bro. Ay, Hindi, ano. Hello po. Dito po. Dito ko yan. Asok na, tara. Nasa ako. Nasa ano? Nasa papa. Asa si papa? Yes, kami ma. Nanay, ang best po. Si papa. Papa? Ganito yung manta niya ako. Alam niyo. Hindi naman na ako presentable at bungi. Walang nangipin. Kuya Norman nga na walang ngipin na Ha? Si Kuya Norman, walang ngipin pero laging nakasmile. Ay, bless po. Ganda na po. Tapos ko na ninability pa. Yes, ay po. Buko tayo. Ito ka sa tabi ni mama. Dito tayo. Yan. Ay, tatay, kamusta po tatay yung pag nagpapalay po kayo? Ay, Saan nga po yung sa Malaya? Malaya. Sa Malaya. Kamusta po? Ay, okay naman. Katapos pa naman. Katapos pa naman. Pagpatanim po pala. Grabe. Paano nyo po yung tinaan na kumbaga sa mga tulad nyo, paano nyo yung nagagawa? Kasi yung iba talagang wala eh. Ayaw na nila gumalaw eh. Yung iba. Ay, ang ano po niyan, kahit gusto rin gumalaw po, wala naman gagalaw. Kaso lang, kung meron naman kailangan, pinag-aralan mo yun. Kasi kung hindi mo nag-aralan, hindi. Pinag-aralan ko kasi yun. Kaya kinalakihan ko kaya. Ang galing po. Saraya. Si Nanay, ang ganda ni Nanay, nakasmile. Yun. Ganda nga yung day ko. Maano ko sila, ang ganda yung Nanay. Ay, Kamusta po, Nay? Kamusta na yung boy-boy po natin dito? Ano naman, okay lang. Maganda. Enjoy yung bahay. ako naman ay kinukumusta mo naman kami pala, Gibrad. Opo. Ako naman ako kumusta sa'yo kung kumusta naman kayo ang sama ninyo, kung kayo nagkikita ni Amerika, kumusta naman? Ayos naman po. Mababalitaan ko rin kasi na kung parang nababalita ko galing sa amin na may umuugong na nagsasabi. Ay, si Gibrad ay ang kwan. Parang siniseryoso niya ang pagpasyal kay Amerika. Sabi ko, ngayon gusto kong malaman kung ano kaya kung totoo daw yun. Hindi naman. Ano kaya yun? Ano masasabi mo doon? Kasi ako gusto ko ay kumbaga ang mga bagay-bagay. Ilang taon ka na, Gibran? Ano po? 19 po. 19. Opo. Si Melka ay 20 sa March 31. Magka-20 na rin po. Kailan? Sa June po. Ay, wala pa si Mirka. Parang nag-aaral ka? Opo. Hindi pareho. Gano'n kayo kadalas mag-kita? Gano'n mo kadalas dalawang si Melka doon? Gano'n kayo kadalas mag-date? Date ba tawag doon? Ano po? Alas. Parang araw-araw po. Napunta po ako ng daig. Baka naman magka-problema ako niya. Araw-araw na. Napulos dili ka. Napulos dili ka. Araw-araw. Diba? Mulis dili no, hindi tama. Hindi ako sumasang-ayon sa ganyan. Kailangan. Tipid lang. Diba? Hindi yung laki. Ang kabataan sa ngayon, majority, yung nararamdaman nilang sabi daw ay pagtingin daw. Pero ang katotohanan, hindi yan pag-ibig, yan ay kapusukan. Masasabi mong pag-ibig yan kapag ka umakyat ka na sa edad na 20 pataas, kasi na marami ka nang mararanasan. Pero sa mga ganyang edad, wala pang ano yan. Kadalasan nga ngayon marami nabubuntis.
Kasi nga, natitrigger yung palagi kayo magkasama. Natitrigger ngayon yung emotion ninyo sa isa't isa. Pasasaan ang ending nun? Sa tingin mo, lalaki ka? Anak ko babae? Naalagaan ko lang si Melka. Kaya lang parang seryoso na. Pero hindi pa nga dapat eh. Kasi nag-aaral pa mga bata. Kumbaga, may mga panahon kasi kailangan ipaghintay mo na. Pero pag ganyan kasi madalas parang basta naaga. palaging ang kapos, maraming nadadala. Maraming na papahamak yung damdamin, nagtitrigger yun. Hanggang sa may mangyari hindi maganda. Tapos, yan delikado. Mahirap. Tapos kung malaman nila na hindi pa pala, ay, naroon si kabataan, uwi sa kanila, lumaan. Kasi nga akala nila, totoo na ang palay, parang ilusyon pa lang. Sa tindi ng samahan, akala nila totoo kasi palagi. Ang mas maganda po siguro nito, hirintay mo na, tapos, sibagang, daanin natin sa hindi lagi, para malaman natin mas totoo. Kasi yung paminsan-minsan, pag mas matindi kasi para bagang paningin, halimbawa ang paningin mo dalawa, ay sasabihin malakas. Ay lalong malakas kung isa na lang ang pinagdadaanan. Para bagang pag sinabing volume, malakas. Kung isa lang ang pinagano, parang isa volume. Yan totoo kasi isa lang pero buo. Pero pag yung dalawa, parang hindi mo paano kasi naninimbang ka pa. Ano yan, halimbawa yan sa hindi pa kapanahonan. Yung katulad mo. Ang kapanahonan kasi ng mga kabataan dapat yun. Igiswela sila, ibigin sila muna kasi pag dumating sila sa point na kailangan nila yun, sa tamang edad ay matatapos din yun. Kaya ngayon mga kabataan dapat hindi ganyan na pag nakakita gusto ko na yun, lagi-lagi ko na makikita yun. Gusto ko na yun kasi marami ngayon na napariwara sa mga katulad yung kabataan. Kaya ngayon kailangan maging kuwan. Sasabihin mo, gusto ko na. Ay, kung nagkaburo yun, ay wala na. Hindi mo pala gusto. Ikaw naman, pag halimbawa, gusto ko na. Lumatik man yung pagkain, hindi gusto mo rumabas. Ayun po pala niya. Sayang yung paghahain ng effort ng tao sa bagay na inibigay sa iyo. Kahalaga pa naman yun. Dinaan lang sa pag-aragay yun. Nasayang. Kaya dapat sa kabataan hindi magay. Masyadong parang feeling agad. Parang ano lang yun. Parang daan lang sa buni-buni. Hindi mo na dapat pag-seryoso. Kaya yung naririnig ko ay dapat hindi ka ako gano'n kasi dumaan na tayo dyan eh. Kaya po nagkikwento kami ng ganito kasi dinaanan na kami, naging kabataan din kami. Ganyan dinaanan na namin. Mabilis ang lipad, mabilis ang pag-ikot. Parang ibon na kung saan siya dadapo. Napakabilis niya nuwag transfer. Kasi yun ang ginagawa niya. Parang practice kasi yun sa buhay niya. Tayo, practice ka natin. Pero minsan napapahama kasi kung na-over-practice na. Hindi naman pala yun dapat gawin mo. Sa mga totoong bagay, kailangan natin maging seryoso. Hindi para sa madalian. Binibigyan ng panahon. Para mapaano ka man, mapasubo ka man. Yun siguro. Kasi may edad ka na. Hindi ka na nag-aaral, nag-abaw ka na. Para hindi matulad mo sa iba. Ngayon ay, kumbaga, luhaan. Ang dami ngayon, mga lola yung sumasalos. Gusto rin nilang bumangon. Ano pakatuta? Pirilay na. Napilay na, kumbaga, nabalian na. Ay, di tayo maubusahan. Di tayo maiiwan. Kahit saan pa tayo pumunta, pag pinagsalubungin ng tadhana, magkikita rin sila. Yan ang pinakamaganda dun. Kasi naririnig ko doon kailangan ng bagay. Gusto ko kasi anak ko ay seryosong tao. Kasi ako, patulad mo rin ang araw dinaanan ko niyan, pag-aragayan. Akala mo lahat ng makilala ay gusto na niya. Nung mapansin ng unay, may napansin naman ng iba. Iba na naman sinasabi niya. Kaya, kumbaga, share ng naging kabataan. Kasi, ngayon may anak meron ako. Nandiyan ka. Parang nagugunita yung panahon ko dito. At lalaki ako, ayun, diba, siyempre ang panyati. Kaya,
Kung hindi rin ako nagdaan-daan nung araw, baka maga pa. Para kasing ano, pag laging magkasama. O, iba yun. Halimbawa, ito, kahoy, basa. Lalagyan mo ngayon yan ng mga, halimbawa, karton, tapos susunugin mo. Basay. Kahit basa yan, kapag nadarang yan, ang nadarang sa init nung nilalagay mo na pagpangsiga. Naintindihan mo? Ibig sabihin mo? Oo. At ikaaraw, masusunog rin siya. Magti-trigger yung ano. Kasi mawawala na yung matutuyo siya hanggang sa kapitan na siya ang apoy. Sunog siya. Ha? Ano na halimbawa ng sinasabing kung paano natitrigger. Palagi mong iminomotor si Melkay na angkas. Brad. Opo. Palagi. Ano, gaano kadalas yung palagi? Araw-araw? Ano naman po pag labas lang po. Ayan. Kumbaga sa kahoy ikaw yung kahoy na, o ikaw yung pansiga. Tapos si Melka yung kahoy. Dinadala mo yung emotion. Kapag palaging ganun, saan uuwi? Diba? Hindi, at saka hindi ko naman niluwan si Melka. Hindi ko pinagbunti siya ng anang siyang labuan. Para sa ngayon ganun na lang ang mangyari. Malayo pati sa lugar namin. Alis ako. Galit ako sa ganyan. Pasensya na. Pero sa tuwing magsasalita ka, yung boses mo pa lang, hindi ko talaga, hindi kita gusto. May standard naman ako para sa anak ko. Sorry. Manay, tatay, pasensya na po kung ganyan po yung nalaman niyo po. Napunta lang naman po ako doon para magdala ng ulam. Tiwala ka po. Tapos naglabas lang po kayo para i-treat lang po siya. Tinitreat ko po siya. Pag napunta lang po dito ng po. Ay nang dahil po. Sa iyo lang. Pero meron yan epekto o bad effect. Pasensya po. Ano po, Nay? Tay, malinis naman po yung intention ko kay Melka. Sa anak niyo po. Alam ko lang po yung tama na gawa. Madaling sabihin na alam mo, malinis. Wala naman nagsasabi malinis. Lahat naman ng mga kabataan ngayon pag ganyan ang sitwasyon, sabihin malinis. Pero ang akin kasi dito ay, halimbawa, mabuti kung hindi na. Paano kung matrigger kayo? Diba? Lalaki ka. Babaeng anak ko. Saka, bata ka pa, nag-aaral ka din. Unahin mo din yung sarili mo. Isipin mo, may mga magulang ka din. Na naghihintay, umaasa, na isang araw, si Jebred ay isa na rin engineer o anong pa man, etc. Yun ang hinihintay. Pinakamaganda yun na sa magulang. Pinakamasayang araw. Huwag mo namang ipagkait sa magulang. Lalaki ka pati. Mas ano pa. Pero sa ganyang sitwasyon, delikado. Kaya, ewan ko lang. Pero sana nga. Pero nakaimil ka din yan. Makulit ito, batokan ko din to. Naitay, pasensya po talaga na. Pero papatunayan ko naman po sa inyo talaga. Napatunayan na sa edad mong yan.
mapapatunayan mo? Paano mo masasabi? Ilang taon ka na? Mag-24 na yun. Oo. Sabihin ko sa'yo nun, may gatas pa nga labi mo. Marunong ka ng salitang patutunayan? Madali nga magsalita ng ganyan. Pero tingnan mo naman yung edad mo. Parang parang sa mga sinasabi mo, parang meron ka ng ginagawa sa anak ko. How dare you to? Kasi, pasensya na, pero siguro kahit tanungin mo yung nanay mo, ikwento mo yan, magagalit sa'yo at siyempre naiintindihan mo yun, may nararamdaman ako. Nanay ako may pangarap ako sa anak ko. Hindi naman pangarap na matatawag yung patutunayan ang alin. Ang sinasabing pag-ibig hindi yung yakapan, halikan, hindi yun. Yung makikita kung saan, hindi yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay yung iaayos mo ang sarili mo una. Uunahin mo yung mapapabuti yung sarili mo nang kung ikaw na yung dumating sa punto na magmamahal ka nga, pipili ng babaeng makakasama mo. Magagawa mo na magiging mabuti rin siya sa poder mo. Ibig sabihin, kung kaya mong i-provide ang sarili mo, kaya mo nang bumili ng pantalon, ng sapatos, etc. Yung magiging mamahalin mong babae, kayang-kaya mo rin ibigay yun. Yun ang sinasabing pag-ibig. Hindi matatawag na pag-ibig yung makikita kayo kung saan, patutunayan ko, hindi yan. Yan ang pag-ibig. Kapusukan, yan ang katotohanan. Kaya, sana, habang maaga, lumayo-layo ka kasi parang, hindi ko talaga matanggap yung ganyan. Tignan mo naman yung edad mo. Wala pa. So yung mga kalingap, andito rin po tayo bumisita kala nanay, kala tatay, ito sa bahay nila Melka, para po iabot itong blessing galing po kay Sir William. So ito po pinapabot ni Sir William, nakita nila po sila Melka na talagang very deserving na matulungan. So tayo nay, may nagpapabot po sa inyo ng 22,000 pesos. Maraming salamat po si Sir William. Sir William. Thank you. Sir. Ayan pala yung Panginoon. Talagang nagpipray kami. Ang daming bayaran at ma-graduating dalawa kong anak. Sabay-sabay po Oo. Daming graduating po Yung senior ay saka elementary. So tama-tama po ito. So ito na, tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22,000 pesos po. Ito tayo. Yan. Salamat po Sir William. Palayan ka ng Panginoon at yung buong pamilya. Oh, yung birthday ni Melka sa March 31, mga fans ni Melka. Actually, may mga nagtatanong na. May mga nagtatanong sa akin. Yung pumapadala po kay Wilka sa birthday niya. Malapit na po ang birthday ni Melka. Wish po niya at naway. Sana'y makaligo po niya ako ng Pang-birthday. Si Jay pala daw na yun. Ako bahala. Para... Ako bahala. Dapat galing na agad Masarap yun. So, ayun Melka, anong masasabi mo sa mga patuloy na sumusuporta sa'yo, sa mga nagmamahal sa'yo, message para sa akin? Ayun, syempre, una po, thank you palagi kay God, syempre. Siya ang center ng lahat ng blessing sa pamilya ko at sa lahat po sa amin. Ano mo po ako ibang sasabihin palagi. Thank you so much
sa lahat ng support, sa love, and effort niyo para sa amin, mga nagmamahal sa amin, sa mga love team, lalo sa amin Melbrad International, sa Melbrad family. Thank you so much po sa lahat ng support niyo, kasi kahit po silent supporters kayo, nararamdaman namin na nandiyan kayo palagi para sumuporta. Thank you so much po palagi sa inyo. Nawa sa mga tumulong po and patuloy pong tulong ay si Lord po ang bahala sa inyo. Ang Panginoon ang gumagawa ng paraan. Siya rin ang Panginoon din na nagbibigay at nagbabalik ng lahat ng biyaya, syempre, ng mga taong patuloy na may adhikaing tumulong sa kapwa. Kaya yun. And syempre, thank you kay Kuya Rab talaga. Lagi na andyan, off and on cam, na lagi sumusuporta sa akin sa pag-aaral at syempre sa mga kailangan ko. Thank you so much po. Ayun, grabe po. Maraming salamat po mga kalingap sa inyong wala sawang suporta. Malaking tulong po yun sa ating mga scholars, mga beneficiaries, katulad ni Melka. Grabe, marami pang pagdadaanan si Melka, mga kalingap. Sana huwag kayong magsawa. Samahan nyo kami hanggang dulo, hanggang makagraduate po ito si Melka, mga kalingap. Hanggang matupad niya yung mga pangarap niya po. Talaga napaka-deserving din po ng tulungan. So, Nay, Tay, mapunta na rin po kami. Kantahan mo natin. Ay, kantahan! Sige, grabe! Ay, guys, sige. Yan ang gusto ko. Yun ang inaabangan nila eh. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga viewers po ng Kalingap Rab. At kasama po maging din namin yung mga tao pong mga naging bahagi ng buhay namin nang kami ay maging kasama sa Kalingap Rab. Salamat po sa inyo lahat ha, dahil talagang napaka-invisible po ninyo pero ang tindi po ng paramdam niyo. Kayo po na ibang invisible na lamang po. Kasi kahit di pa kayo magpakilala, kahit di pa kayo pumaparito, pero yung iyong pong presence ay nakakarating dito dahil po sa mga tulong niyo. Kaya maraming salamat po sa kambiyayan ng Diyos, ay susurpresahin din po kayo. At meron po ako sa inyong munting handog sa Panginoon. Ako po ay bata pa, ay parang pangarap ko na rin na maging manganta, kago sa papanong paraan. Ay tapos gusto ko rin ako maging tagagawa ng kanta, hindi lang yung kumakanta ako ng kanta ng iba. Meron na po akong ginawa para sa inyo, sa Panginoon, sa sa inyo po lahat. Sana ito po yung ginawa ko ay base po sa karanasan ng aking buhay sa Panginoon nung sa'yo makilala ko. Inihayag po dito yung ilang detalye ng buhay ko sa Panginoon, sa awit ko. At dito po din nakasad yung ganda po ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Lahat pong naniniwala na may Panginoon at may Diyos, ay dito po ay mararamdaman nyo kung gaano ang Panginoon. Kasi po, kapag ito ang Panginoon para tayo iligtas. At halimbawa po, ang ginawa ng Panginoon ay kasi tulad po ng halimbawa sa panahon ni Noe na may gumawa ng arka. Ang sino man pumasok doon ay naligtas kasama si Noe. Ngayon, ang ating pong Noe ngayon ay yung Panginoon. Siya po ay bumaba mula sa langit para sa atin lahat at namatay sa krus para ihandog ang kanyang buhay. At yun po ang arka ng heaven, si Jesus Christ. At ang kuwan po dito, ang pasado po dito, yung pong pahalagan yung kanyang ginawa sa krus. Nung siya pumatay, tinubos po tayong lahat. Kailangan po natin tanggapin natin ng Panginoon kasi ito po ang, kumbaga pa-abroad ay passport para po tayo pagdating ng Panginoon sa kanyang pagbalik, kasama tayo, nakasakay tayo sa kanyang arka, barko na ginawa ng Panginoon. Ito po ay nakalatag po sapagkat sa Panginoon ay naroon naghahanda ng ating lalagyan doon. Kasi taga doon po ang Panginoon. Yun po ay para sa atin. Kaya sino man pong tinubos ng Panginoon, sa biyaya maramdaman niyo po ang biyaya ng Panginoon. Pag tinanggap niya ang Panginoon, maramdaman mo po ang biyaya niya, ang pag-iingat niya, ang lahat po, at mararamdaman mo ang Diyos kapag kasama siya. Kailangan po natin tanggapin muna siya, paglingkuran, sundin ang kanyang salita, para po maramdaman natin na may Diyos pala. Yan po ang katotohanan. Kaya ang barko ng Panginoon ay yung ating pagtanggap sa Kanya para makapasok tayo. Kasi pagparito ng Panginoon, kung sinong naroon sa loob ng kanyang barko, sa pamamagitan ng pagtanggap, yung po ang dadalhin niya sa karya. Ito pong awitin ko ay ginawa ko. Alay sa Panginoon sa inyong lahat, sa mga viewers at sa mga patuloy po na nagpaparamdam sa amin ng kanyang tulong at kumbaga ay kasama sa biyaya ng Panginoon, kayo po lahat. Pinamagatan ko po itong pag-ibig ni Jesus. Yan.
tamis ng pag-ibig ni Jesus. Magmula nang kita'y makilala, ang buhay ko'y binago mo na. Madilim kong kahapon, binawi na. Itong sa buhay kong nais mo na. Mabubuhay akong kapiling ka. Do'y wala ng lungkot at walang luha. Maglilingkod ako sa'yo, may pag-ibig at masaya. Upang sa pagbabalik mo, ako'y kasama. Kay sarap damhin, Jesus, ang iyong pag-ibig. Walang kasing tamis. At sa puso ko, ito ay nakaukit. Walang kasing tamis. Mabubuhay akong kapiling ka. Do'y wala ng lungkot at walang luha. Mabubuhay ako ay pag-ibig at may saya. Upang sa pagbabalik mo, ako'y makasama. Kay sarap damhin, O Jesus, ang iyong pag-ibig. At walang kasing tamis. At sa puso ko, ito'y nakaukit. Walang kasing tamis. Kay sarap damhin, O Jesus, ang iyong pag-ibig. Walang kasing tamis. At sa puso ko, ito'y nakaukit. Walang kasing tamis. Walang kasing tamis. Jesus, ang iyong pag-ibig. Salamat po. Ano ba yan? Paano ba yan? Parang hindi maganda ang mood mo na kami na papa. So, Ano yan? Ano ka na muna siguro, umuwi ka na muna siguro. Kasi kakausapin ko na muna sila, ipapaliwanag ko sa kanila yung ginagawa namin natin talaga. Kasi wala naman tayo ginagawa. Uwi ka na muna siguro, pasensya ka. sige. Pasensya ka. Wala na rin ako ba? Salamat. Sorry ha.